Inirereklamo ng isang pulis ang isang babaeng piskal na kumagat daw ng kanyang kamay matapos niyang awatin ang panunugod nito sa nakakulong na live-in partner umano ng kanyang mister sa himpilan ng pulisya. Makibalita tayo kay Alan Domingo ng GMA Cebu. Nang humarap si Senior Inspector Will Burlat ng Regional Special Operations Group sa Region 7 Police Office kahapon, makikita pa sa kamay niya ang bakas ng isang kagat. Gawa raw ito ni Cebu City Assistant Prosecutor Mary Ann Castro. Base sa investigasyon ng mga otoridad, pasada alas 11 ng gabi nitong Lunes, nang pwersahan naman ng pasukin ni Castro at nang kasama niyang 4 na lalaki ang opisina ng RSUG 7. Naroon daw ang sumukong si Maricel Rafanin Gregory na kinasuhan sa Talisay City Regional Trial Court ng 4 counts of libel. Live-in partner mano si Gregory ng asawa ni Castro. Pagbukas ng pinto, hinila raw ni Castro ang buhok ng buntis na si Gregory at binuhusan pa ng soft drinks. Umawat si Burlat sa gulo at doon na raw kinagat ni Castro ang kamay ng pulis. Siya sir nasa tubangan, yang gikuha kalit akong kamot, yang gipaak. Gihadlok mi niya sir. Sir, nga piskal siya nga iya daming kiyaan ana. A very high level of tolerance and patience. Grabe ang pagpailog. Pero to the point na nasaktan ng pulis, okay lang. Kung naguba niyang properties, yung door, okay lang. Pagpasakit sa piniriso, hindi na po tumas sa pod. Dahil sa panggugulo mano ni Castro, inaresto siya at ang 4 na lalaking kasama niya. Sabi ni Castro, sumugod siya roon dahil may karapatan daw siyang kumprontahin si Gregory para igiit na siya ang legal na asawa. Bitbit daw niya noon ang isang arrest warrant para kay Gregory. Giit daw ni Castro, hindi dapat itinatago ng RSUG 7 si Gregory. For the information of everybody, na ay concubinage case sa gifile na ko against this Maricel Gregory before our office and Greco. In fact, kanang 5 months nga gidala niya karon kang Greco na o kanang daw ka bata iya dili sila married. Ako ang legal wife. Paliwanag naman ng RSUG 7, hindi nila itinatago si Gregory. Nasa kanilang kustodiya raw ito nang makipag-ugnayan sa kanilang gusto na niyang sumuko. Iginiit ng 4 na kasama ni Castro na hindi raw nila alam na tanggapan pala ng mga pulis ang persahan nilang pinasok. Ang sabi daw sa kanila ni Castro, opisina niya ang naturang tanggapan at gusto lang niyang papalitan ang doorknob. Blind yung miya kaming giilad, gidami diri. Naharap si Castro na mareklamong grave assault, grave coercion, grave oral defamation, resistance and disobedience to persons in authority. Sinampahan naman ng reklamong direct assault at resistance and disobedience to persons in authority ang 4 na lalaki. Nananatili ngayon sa kustodiya ng RSUG 7 si Gregory na tumangging magbigay ng pahayag. Alan Domingo, Nagbabalita, Pilipinas.